Nagdala ako ng 8 milyong cash sa isang fishing village para bilhin ang primera klaseng wild na yellow croaker. Pero habang naghahanda na para isakay sa barko, bigla na lang tinaasan ng mga mangingisda ang presyo. Binawi nila ang lahat ng napagkasunduan namin. Nagbanta pa nga sila na itatapon na lang daw nila lahat pabalik sa dagat para aipakin sa isda, kaysa ibenta sa akin, si Boss Han. Ang presyo ngayon sa merkado ay 5,000 bawat kilo, pero ang alok mong presyo ay 1,500 lang bawat kilo. Lantaran na yang pananamantala, Boss Han. Siya ang pamangkin ni Mang Chen, si Sukiyang. Isa siyang legal consultant sa isang foreign company at kilalang matalino. Ngayong siya na ang kinatawan nila para kausapin ako, nakita ko ang mga pamilyar na mukha ng mga mangingisda na nagtatago sa likod ni Sukiyang. Umiiwas sila ng tingin, at doon ko napagtanto na hindi simple ang nangyayari. Napirmahan na ang kontrata, at pinal na ang presyo. Ano pa ba ang pag-uusapan natin? Pero sinabi ko ito habang nakangiti. Gipit na tayo sa oras. Kailangan nating mailagay agad ang mga isda sa freezer habang sariwa pa. Kung may problema man, hintayin na lang nating may sakay lahat sa barko, saka tayo maupo at mag-usap ng masinsinan. Tandali, biglang sumulpot si Mang Chen mula sa grupo ng mga tao. Itinaas niya ang kanyang mga braso para harangan ng tangke, tingnan ko lang kung sino ang maglalakas loob na galawin ang mga isda ko. Mang Chen, ano po ang ibig sabihin nito? Nakapirma po tayo sa kontrata. Malinaw na nakasulat sa papel. Ngayon po ang delivery. Cash po ang bayaran. Sisirain niyo po ba ang ating kasunduan? Kontrata, huwag mong gamitin yang walang kwentang papel na yan para takutin ang mga tapat na tao. Ang kontrata ay may kalayaan. Lahat ay dapat nakabatay sa patas na halaga. Sabihin nyo nga sa kanya, mga kasama, magkano na ngayon ang 1 kilo ng primera klaseng yellow croaker. Sa mga mamahaling seafood restaurant, 6 hanggang 7,000 na ang bentahan niyan. At ang ibang piraso na primera klase, umaabot pa ng libo-libo sa mga subasta. Narinig mo ba yun, Boss Han? Masyado namang hindi makatarungan yang presyo na ibinibigay mo. Mr. Su, hindi ganyan ang kwentahan yan. Una, presyo yan ng isang lutong produkto sa isang mamahaling restaurant. Pangalawa, sa pagnenegosyo, mahalaga ang pagtupad sa kontrata. 6 na buwan ang nakalipas, noong panahon ng fishing ban, noong halos wala kayong makain. Ako ang nagbigay sa inyo ng garantisadong presyo. Bakit noon, hindi ninyo binanggit yang kalayaan sa kontrata? At para lang mailabas agad ng buhay mula sa daungan ang mga isda ninyo. Pagkatapos ay itinuro ko ang daungan sa paanan ko. Itong Deepwater Cold Chain Dock. Gumastos ako ng 1.2 milyon para palakihin ito. Yung mga net cage na para sa laot at matibay sa alon, regalo ko yan sa inyo. Kung kalayaan sa kontrata, ang pag-uusapan natin, hindi ba't dapat isama sa gastos ang perang yan? Kusa mo yang ginawa, sino ba ang nakiusap sa'yo na ayusin ang daungan? Ikaw mismo ang gustong mamuhunan, kaya iyan ang marginal transaction cost mo para makakuha ng resources. Anong kinalaman yan sa presyo ng isda namin? Bulat akong napatingin kay Mang Chen. 6 na buwan lang ang nakalipas, isa pa siyang simpleng mangingisda na ang tanging nasasabi ay boss, maraming salamat sa kabutihan mo. Pero ngayon, kaya na niyang bumigkas ng mga legal na termino tulad ng marginal transaction cost. Agad kong naintindihan, si Sukiyang ang nagturo sa kanya nito. Gusto akong lokohin at perahan ng batang to. Huminga ako ng malalim, hindi na ako nakipagtalo pa. Kinuha ko ang aking cellphone. Kinuhanan ko ng litrato ang 8 milyong cash na nasa daungan. Sige, dahil binanggit ni Mang Chen ang tungkol sa kalayaan sa kontrata, sige, gagamitin ko rin ang kalayaan ko. Agad kong tinawagan ng assistant ko, si Lincia. I lockdown mo agad ang lahat ng equipment sa Deepwater Cold Chain Dock. Putulin mo ang supply ng kuryente sa oxygen system. Boss Han, anong ibig mong sabihin dyan? Simple lang, binabawi ko na ang investment ko at kinakansela ang kontrata. Pagkasabi ko nyo na tumalikod na ako para umalis. Narinig ko ang mapang-asar na tawa ni Sukiyang mula sa aking likuran. Nagkukunwari ka pa, akala nyo hindi kami mabubuhay nang wala kayo. Hindi ako lumingon, kalmado ko lang sinabi, kung ganoon, good luck na lang sa inyo. Habang pinapanood ng mga mangingisda ang pag-alis ko, bigla silang naghiyawan sa tuwa. Ang galing, sa wakas, nakawala na rin tayo sa vampirang to. Tama, tayo na mismo ang magbenta. Siguradong maibibenta natin sa magandang presyo. Tanging isang tapat na mangingisdang si Ashui ang humabol sa akin. Boss Han, ang mga isda ko po ay sa inyo ko pa rin ibebenta sa dating presyo. Sige, kukunin ko lahat ng isda mo. Mula sa likod ko, narinig ang galit na sigaw ni Tio Chen. Ashui, subukan mo lang na ibenta sa kanya. Huwag ka nang umasang makakatagal ka pa sa baryong to. Pero si Ashui ay matatag na tumayo sa tabi ko. Alam kong ngayon pa lang nagsisimula ang palabas. Kinabukasan ng umaga, napakaingay sa pantalan. Si Sukiyang ay talagang nakahanap ng isang boswang. Nakasakay ang taong ito sa isang mamahaling kotse. May suot na malaking cape ng ginto, mukhang bagong yaman. Tio Chen, huwag po kayong mag-alala. Akong si Wang, ang pinakatapat pagdating sa negosyo. 3,000 bawat kilo, cash agad. Nang marinig ng mga mangingisda ang presyo, nanlaki ang kanilang mga mata. Doble ito sa presyo ni Boss Han. Dapat matagal ng ganito. Ito talaga ang halaga ng mga isda natin. Abot tenga ang ngiti ni Tio Chen. Talagang may paraan si Sukiyang. Agad-agad siyang nakahanap ng malaking buyer. Haha, ang galing. Mayabang na tumingin sa akin si Sukiyang. Boss Han, nakita mo ba yun? Ito ang tinatawag na market experience.
Ang mga gimmick mong manapaliya, luma na. Nakasandal ako sa kotse at malamig silang pinapanood. Kung gayon, sana maging masaya ang partnership ninyo. Huwag kayong mag-alala, lahat. Paparating na ang refrigerated truck ko. Tinitiyak kong may hahatid ng buhay ang mga isda sa syudad. Nagdiwang ang mga mangingisda, ngunit di inaasahan, lumapit si Boss Wang sa tangke ng tubig, at biglang nagiba ang ekspresyon niya. Bakit patay lahat ng isda? Imposible. Kahapon lang ang liliksipan ng mga to. Pinutulan na ng kuryente ang oxygen system ng tangke kagabi. Swerte na ngang umabot pa ng buhay hanggang ngayon ang mga isda. Biglang sumulpot si Sukiyang. Sinadya mo to. Ito'y sadyang paninira. Paninira. Akin ang oxygen equipment. Ako ang nagbabayad ng kuryente. Anong problema kung bawiin ko ang puhunan ko at putulin ang kuryente? Nagmamadaling sumigaw si Boss Wang. Bilis, ay konekta nyo na ulit ang kuryente. Kapag namatay ang mga isda, wala na yang halaga. Bilis, huwag na kayong babagal-bagal. Kailangan ng kuryente ng tangke para mabuhay ang mga isda. Nagmamadaling tumakbo si Sukiyang para paandarin ang equipment, ngunit nalaman niyang lahat ng equipment ay nangangailangan ng password at fingerprint verification. Galit na galit siyang sumigaw sa akin. Ano ang password? Kinuha ko ang cellphone ko at dahan-daang sinabi. Patentado itong equipment ng kumpanya ko. Mga autorisadong tauhan lang ang pwedeng gumamit nito. Boss Han, huwag na po kayong magbiro. Pag namatay ang mga isda, tapos na tayong lahat. Anong pakialam ko dyan? Tumalikod ako at akmang aalis na. Sa sandaling iyon, lumapit si Shui, hila-hila ang kanyang kahon ng isda. Boss Han, narito po ang mga isda ko. Tiningnan ko ang kanyang kahon ng isda. Ang malalaking isda sa loob ay buhay na buhay pa. Paano mo napanatiling buhay ang mga yan? Narinig ko po kayong nagsabi kagabi na magpuputol kayo ng kuryente, kaya inilipat ko ang mga isda sa isang net cage sa laot. Doon, tuloy-tuloy ang agos ng tubig dagat, kaya hindi mauubusan ng oxygen ang mga isda. Matalino, agad siyang naglabas ng cash. Sa presyong 1,500 bawat kilo, binayaran niya ng buo si Shui. Eksaktong 500,000 cash ang nakalatag sa pantalan. Nanlaki ang mga mata ng mga mangingisda. Isinama ko si Shui papunta sa kaisa-isang gumaganang preservation channel. Inilaan ko iyon para sa mga taong tumutupad sa usapan. Sumugod si Sukiyang para harangin ako. Bakit siya pwedeng gumamit niyan? At kami hindi pwede. Tinitigan ko siya ng malamig. Dahil tumiyupad siya sa usapan. Kayo, hindi. Inilagay ko ang aking fingerprint at dahan-daang bumukas ang pinto ng preservation channel. Ang mga isda ni Shui ay mabilis na isinakay sa isang professional na refrigerated truck. Samantalang ang mga isda ng mga mangingisda sa likod ko ay isa-isang lumulutang ng patihaya sa mga tangke ng tubig. Lumuhad si Tio Chen sa sahig. Yakap-yakap ang mga patay na isda at humahagulgol. Wala nang lahat. Nagiba ang kulay ng mukha ni Boss Wang. Hindi ko tatanggapin ang mga patay na isda. Kayo na ang baalang dumiskarte riyan. Pagkasabi niyon, tumalikod na siya para umalis. Agad siyang hinawakan ni Sukiyang. Boss Wang, hindi ka pwedeng umalis. May pinirmahan tayong kontrata. Kontrata, patay na lahat ng isda ninyo. Anong kontrata pa ang pag-uusapan natin? Nakaupo ako sa kotse habang pinapanood ang gulong ito. Biglang tumunog ang cellphone ko. Si Lin Xia ang tumatawag. Mr. Han, mayroong lihim na nag-iimbestiga sa ating patent protection. Malamang ay abogado na kinuha ni Sukiyang. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hayaan mo siyang mag-imbestiga. Kung mas malalim ang investigasyon niya, mas malakas ang bagsak niya. Sa ikatlong araw, bumalik si Boss Wang. Nagdala siya ng isang buong team na may dalang mga refrigeration equipment at mga technician. Tio Chen, akong si Wang ay may isang salita. Ako na ang nagdala ng equipment. Ulitin natin mula sa simula. Muling nabuhayan ng pag-asa ang mga mangingisda. Ang galing, may pagkakataon pa. Siguradong magtatagumpay tayo ngayon. Lalo namang naging mayabang si Sukiyang. Boss Han, nakikita mo ba? Kahit wala ka, umiikot pa rin ang mundo. Nakasandal lang ako sa kotse at hindi nagsalita. Ang mga tauhan ni Boss Wang ay nagsimulang mag-install ng oxygen equipment sa mga tangke. Ngunit kakasaksak pa lang sa kuryente. Naglabas ng nakabibinging alarma ang equipment. Anong nangyayari? Tiningnan ito ng technician ng matagal at pinagpapawisan na. Boss Wang, ang mga saksakan ng tangkeng ito ay may espesyal na supat. Hindi kasya ang equipment natin. Naging seryoso ang mukha ni Boss Wang. Kung ganoon, baguhin ninyo ang saksakan. Hindi po pwede. Espesyal din po ang materyales ng tangke. Kung pipilitin nating baguhin, masisira ang selyo nito. Mamamatay pa rin ang mga isda. Kung ganoon, anong gagawin natin? Umiling lang ang technician. Maliban na lang kung gagamitin natin ang orihinal na equipment. Kung hindi, wala na tayong magagawa. Tinitigan ako ni Boss Wang. Boss Han, magkano? Pahiramin mo ako ng equipment mo. Natawa ako. Pasensya na, hindi ko ito ipinapahiram. Huwag kang sumobra. Monopolya sa teknolohiya ang ginagawa mo. Ay demanda kita. Pagkasabi niya pa lang yun. Isang itim na van ang huminto sa pantalan. Bumaba si Lin Xia na naka-high heels. Sino ang magdedemanda sa kumpanya namin? May hawak siyang makapal na folder ng mga dokumento. Tumingin ng mapanlait si Sukiyang. Nagmumonopolyo kayo ng teknolohiya. Nilalabag niyo ang anti-monopoly law. Binuksan ni Lin Xia ang folder. Ito ang 127 patent na nakarehistro sa aming kumpanya. Sakop nito ang deep sea aquaculture at ang buong pangunahing teknolohiya ng live water preservation transport.
Inihagis niya ang mga dokumento isa-isa sa harap ni Sukiyang. Ito ang sertipikasyon para sa mga